Okay, so this is our daily reading, episode 3802, 3803, and 3804. Ulit, kukuha tayo dito ng tatlo at i-check natin kung ano yung idudugtong niya na mensahe doon sa daily reading po natin. Una, wisdom. Hala. Pangalawa, infinite possibilities. Ito yung maganda, hinahanap natin. Pangatlo, ay, meron talaga, old soul. Okay. Ay, nako. Kala ko, dire-diretso na. Okay. Ganito yon. Kasi yung pag sinabi pag wisdom, alam mo, ito yung pakalmahin mo yung sarili mo, yung isipan mo, hanggang sa matuntun mo yung katahimikan muna, panandalian. Kasi, alam natin maraming problema. Lahat-lahat may problema. Depende lang yun sa dami ng problema at sa laki ng problema. Pero, kasi, kapag, ito kasi, yung wisdom kasi, nagigain mo ito kapag matured ka na. Hindi kasi, lalong-lalo na yung mga tao ngayon, hindi sila ganun ka-focus doon sa pagkuha ng peace of mind rather than enjoying their life on a busy day. Kaya natin hindi siguro makukuha itong wisdom na card, no? Ito yung wisdom na mindset natin dahil dito sa infinite possibilities. Kasi lahat naman ng tao gustong makuha yung mga bagay na ikakasaya, ikakakumpleto sa pakiramdam po ng bawat isa. Iba-iba kasi yung level ng pangangailangan. May mga taong ipinanganak na dati ng mayaman, no? Pero salat sila sa atensyon ng magulang, mga kapatid dahil busy sila lahat sa negosyo. Kaya hindi rin nila ito na-enjoy yung yaman dahil yung family nila is watak-watak dahil sa negosyo. Although na magkasama sila sa iisang bahay, yung iba hindi kasi mayaman, yung siguro yung iba-ibang countries. Ngayon, may mga tao din naman na napakasimple ng buhay pero masaya sila sa pagsasama, kulang naman sa pera. Meron namang mga tao na masaya sila sa payak na pamumuhay pero kulang sa pagkain. May ganun. Yung iba, may pera pero may pasyente, inalagaan sa pamilya. Yung iba naman, mas maganda ang takbo ng trabaho, pero tumutulong sa magulang, sa kapatid, no? Na minsan, nadadamay ka pa sa pagtulong sa relatives mo, saan pa ba? Sa office mate mo, no? Di pa kasama yung mga unexpected expenses. So, lahat yan, normal sa Pinoy. Yung, pati ito, normal ito sa Pinoy. Kapag nagalit at hindi makagante, talagang dinadaan ka sa ritual. Dinadaan ka sa kulang, barang, sumpa. Yung mga tao mostly, sa clients ko, yung iba kasi biktima talaga ng gayuma. Dahil, halimbawa, yung lalaki is married from the past. It's either legally separated, divorced, annulled, or hindi pa talaga sila ganun ka legit na hiwalay, pero separate na sila ng bahay. Sorry. Ang nangyayari, kapag si lalaki, no, wala na silang communication, hindi na sila okay ng wife niya, si lalaki nagkaroon ng relasyon na bago. Ngayon, yung mangyayari, kapag nahuli ng legal, it's either legal wife or legal husband, na merong iba, dalawa lang yung reaction. It's either reaction na harassment or reaction na silent mode. Kasi may mga tao naman na kahit siguro gaano kabigat yung problema, dinadaan talaga sa respeto at saka sa tawag nito, yung pag-uusap lang, no?
one-on-one. Alam mo, may mga taong ganun na walang ibang nakikinig, walang ibang nakikialam. Sila lang nag-uusap. Sila lang. And then, doon lang talaga na nanatili yung respeto kahit nasasaktan, kahit nasusugatan. May ganun. Pero may, yung kabilang side kasi na reaction, may mga tao kasing nanunugod, pinapahiya ka. May mga tao din na sa sobrang galit, it's either mag-hire sila talaga ng gun for hire, or yung tao talaga na dinadaan ka sa barang, sa kulam, sa sumpa, sa gayuma kasi gustong makagante. So yung mga tao, yung ibang clients na pumupunta sa akin, sila yung mga biktima. Kasi kapag sila yung nagpagawa, alam ko naman kung sila yung nagpagawa, malalaman ko. And yung problema lang, sorry kasi kulang pa tayo sa tulog. Yung problema ng ibang tao dito, ito, yung wisdom na ito, hindi nila matanggap. Kasi alam mo, may turn around ito Di ba dati, kung naaalala nyo, masaya naman, kontento naman. Itong sinasabi na infinite possibilities, kasi hindi lang ito pera pwede itong pagsasama, masayang pagsasama, tahimik na pagsasama, busog sa pagkain na pagsasama. Doon ka lang siguro nagkaroon ng problema along the way sa relasyon ninyo. Kasi yung pinakamasarap o maganda sa relasyon, yung unang ilang buwan ilang taon. Pero pagkalipas nun, doon mo na madidiscover yung totoong ugali ng taong pinakasalan mo, pinakisamahan mo. Doon magkakabukingan yan, 'di ba? Lalong-lalo na kung yung isa matipid sa pera, yung isa naman magastos. Tapos ang daming ang daming arguments kasi yung iba naman blame game, ang daming yung iba kasi nagsisisihan, nagtuturuan kung sino may kasalanan, gantihan, ganun, nagpapahaba hanggang sa lumaki yung gulo. At di pa kasama dyan yung mga in-laws or friends or other people na nakikisawsaw. Yung pinakadulo, kahit ano man yung estado, ito, kasi may mga tao na nagtuturo na gumante, nagtuturo ng hindi tama. So, dapat kasi, kung dalawang tao lang ang may problema, silang dalawa lang dapat din ang mag-ayos. Wag nang makisali yung hindi naman kasama. Kasi yung isang relasyon, it takes two to tango. So, wala. Ganun lang talaga. Kasi kung siguro kung papapiliin ka, i-maintain mo yung respeto rather than love. Kasi when you have that due respect sa tao, it might be the present love, the past love, or the future love, 'di ba? Panatilihin mong respeto. Kasi there might be some time na mag-heal kayo, there might be some time na malungkot ka, luluha ka, no? Pero you have to move on. You have to move on. Yung hindi ka lang siguro maka-move on kung ikaw yung guilty. Ito yung pinakamatindi. Pag guilty ka, talagang uusigin ka hanggang kamatayan. Yun ang isa sa dahilan kapag nabarang ka. So, ibig sabihin, kapag binarang ka at tumalab ang barang sa'yo, guilty ka. Kasi ang tao na walang kasalanan, kapag binarang at ginamot, gagaling agad. Pero kapag ang tao na barang, ginamot, at it takes time bago ma-remove or bago mag-heal, ibig sabihin, may kasalanan ka. Ganon din yung sumpa, ganon din yung gayuma, ganon din po ang kulam. So, sa lahat-lahat po, wag na tayong magmalinis. Dahil meron kang nagawang kasalanan, depende lang sa level, malaki, maliit, or katamtaman. Proceed tayo sa special episode natin. Good afternoon po.